Ito. Kapag ginamitan natin nung sinasabi nating pinagbabawal na technique. Ayan. So, tingnan nyo yung galaw ng tester. Nagbabato ng signal yan eh. Kapag ganito. Ayan na. Gumagalaw. Ayan. So, ang nilalabas niyan, signal. So, ang sinundot ko dito ay yung 2 and 3. Ayan. So, gumagalaw siya. Kapag ganyan na gumagalaw yan, ibig sabihin, nagkukuman yung ating indoor at saka yung communication natin. Gumagana yan. So, ano yan na, hindi yan ganun ka-accurate. Pero, pwede natin gawin na diskarte. Ayan. Okay, good day. Ayan, so gagawa tayo ulit ngayon dito sa bodega. Matagal tayong hindi gumawa dito kaya hindi tayo nakakapag-upload sa ating YouTube channel. Ayan, so ipapakita natin ay yung nasa lamesa ko na Daikin. Ayun, so si Boss Lakay muna ang magkakamera sa atin. Okay, good day. Ngayon lang ulit tayo gumawa dito sa bodega. So may isi-share lang tayo na konting ano lang to, problema doon sa Daikin, and kung paano ba natin i-check yung board ng Daikin na ganito. Actually, ang gumagamit nito is 3 HP at saka 2.5. 2 HP to 3 HP, ganito ang ginagamit na board. Ayan. So, medyo mahirap siyang i-check kasi hindi siya basta pwede mong gawin kung wala kang indoor unit kasi hindi mo siya isuswitch. So, ituturo lang natin kung paano. Ito, yung wire natin, actually, mahaba, connected dun sa ating indoor unit. So, ikot mo doon, Lakay. Yun! So, yan yung indoor unit natin. Yan. So, kinonect na doon dahil nandito yung lamesa. Ang madalas gumagawa kasi dito is si Lakay. Okay. So, ito yung unit na dinala dito. Actually, hindi siya yata umaanda. Yun, pinakailaman ko na yung ginagawa dito. Eto, so ang nagiging problem kasi natin dito, minsan hindi natin ma-detect kung ano yung error na inilalabas niya. Ayan, buhay na yun, no? Automatic buhay yun, di ba? Yes po. Okay. Ayun. Kapag ganito, di ba, may mga board tayo na chini-check, yan, katulad nito. Meron na itong madali naman natin makita ang signal nito eh. Sa AC meron dito neutral, line, o kahit alin doon sa dalawa. Ito. Kapag ginamitan natin nung sinasabi nating pinagbabawal na technique. Ayan. So, tingnan nyo yung galaw ng tester. Nagbabato ng signal yan eh. Kapag ganito. Ayan na. Gumagalaw. Ayan. So, ang nilalabas niyan, signal. So, ang sinundot ko dito ay yung 2 and 3. Ayan. So, gumagalaw siya. Kapag ganyan na gumagalaw yan, ibig sabihin, nagkukuman yung ating indoor at saka yung communication natin. Gumagana yan. So, ano yan hindi yan ganun ka-accurate. Pero, pwede natin gawin na diskarte. Ayan. So, sa ibang brand, ganun din naman eh. Okay, so meron tayo na makikita niyan, halos magkamukha ang board. Ito yung minsan nagiging problema ng mga nakakabili minsan ng online board. Akala nila magkakaparehas, pero meron niyang usually pagkakaiba. So katulad nito, yung kabitan ng pressure switch dito at yung OLP. Meron yan, connection ng OLP. So makikita niyo yan dito. Ayun o, 4 ang terminal. So, 2 ang OLP na ginamit. Ito. Yan. So, yung isa naman, gumamit lang ng isang OLP. Kaya, ito kasi minsan, bumibili tayo ng board, lalo na kung online, akala nyo magkaparehas. Pero may difference, may pagkakaiba. Okay, so, pagka ganyan, kasi usually, nag-check tayo ng board, magtataka eh, hindi nyo mapaandar ang kompresor. Ayan.
So ito, kapag ka sinukatan nyo dito, gamitan natin ng digital tester. Nakaw na yan, meron na yung supply DC. Ayan. Kapag sinukatan nyo siya dito, wala yung makukuha halos, no? Ayan, no? Tingnan nyo. 7.8 volts lang. Reverse natin. Ito yung main filter. Yan, yung sinundot ko. Kita nyo. Pero, taksaksak na tayo. May power na rin yan. Pero, hindi siya nagtutuloy. Ayan, no? So, ibig sabihin, hindi nag-switch yung relay niya. Maririnig yung pumitik yung relay, pero yung pumitik na relay na yun, para lang yun doon sa communication. So, merong ganitong design. Ito kasi yun yung part ng OLP na nakadikit dito. OLP or pressure switch, pwede siyang gamitin. Ayan. So, depende yata. Hindi ko rin kung alam kung OLP ang ginamit niya or pressure switch. Pero alam ko OLP ang ginagamit dito. Hindi ko nakita yung outdoor nito eh. Usually OLP. So, ang gagawin nyo lang dito, isi-short nyo. Kasi pagka nagka-problema ang OLP nyo, magtataka kayo dyan. Nagka-problema ang OLP, usually, hindi nyo siya makitaan ng error. Kung sira ang OLP nyo, ito ang gamitin natin. Kapag sira ang OLP or open ang OLP nyo, ito yung capacitor. Ayan, yung capacitor na yan, papunta ito yung PFC, kung tawagin natin. Papasok siya dito sa regulator. Ito tanggal ang regulator. Wala kayong makukuha supply dito kapag hindi nakakabit ang OLP. Saka mamaya, nagto-troubleshoot kayo dyan, hindi nyo mapaandar ang board, tumutus kayo dito, wala kayong supply. So, dapat nakakabit ang OLP. Kaya pag nag-check kayo ng ganito, i-check nyo rin OLP, open or short lang ay open, or naka-short lang naman siya, or resistance na makukuha nyo doon, or polarity. Ito, mayroong kit na ginagamit sila kaya para makuha nyo yung wala rin nakakabit na sensor to, wala kasama. Wala. Meron. Meron. May OLP na isang piraso. Nasaan yung sensor nitong original? May kasama? Yan. May kasama yung original nandiyan. Okay, sige. Sandali. Hanapin natin. So, yung sensor nito, usually naman, pag chinek nyo to, magkakaparehas ng value. Kapag nakuha nyo is 16, yung tatlo, 16 yon, pare-parehas. Pero, syempre, nasa normal temperature kayo kapag chinecheck nyo. Baka mamaya, yung isang sensor is nainitan or yung isang sensor ay nalamigan, iba-iba ang makukuha yung value. Yun. So, dapat pare-parehas siya ng temperature. Kung nilubog nyo nga sa tubig yan, hindi magkakaparehas ng temperature na nakukuha. So, nag-iiba-iba. So, ang gagawin nyo dito, kapag katulad yan, di ba, wala kayong makuhang supply dito sa power supply. Ayan. Ito yung power supply eh. Or kung tawagin natin yan, PFC, power factor. Itong parts na yan, or power supply, na papasok doon sa ating IPM. So, dito niya kinukuha yan dahil hiwalay ang power supply nito na supply para sa pan motor, supply para doon sa mga relay, supply para sa system. So, nakahiwalay siya. Ito yung supply na yan. Yan yung supply papasok dito sa IPM. Baka magtaka kayo mamaya, nag-check kayo nito, sabi niyo may supply naman kayo nakukuha, may light indicator, pero walang supply ang IPM. So, nag-troubleshoot kayo. Ang problema nyo lang pala is OLP. So, katulad nito. Tingnan nyo itong isa, dadalawa ang saksakan. Ayun. Dalawa. Pero yung isa, ito yung naka-jumper, no? Ayun, no? Naka-jumper. Ginamper na lang yung isa. Ayan. May focus eh. Okay lang yan. Ako lang magpo-focus niyan. Okay. So, kapag ganyan, pwede nyo naman i-short eh. Kung dalawang OLP, pwede nyo i-short yung isang piraso. Pero mag-iwan kayo kasi protect yun eh. Pero pinakamaganda, ikabit nyo na original. Tulad yan, ang troubleshooting na gagawin natin para makita natin. Ito, si-short na lang natin. Ayan, lalagyan na lang natin ng alligator clip. Yun, pinag-short ko yung dalawang paa. Then, itong kabilang paa, isi-short din natin. Ayan.
yung OLP. So, importante huwag magdikit yata. Ayun. Sinort lang namin yung dalawang paa. And titingnan natin kung aandar magsuswitch ang compressor. Hindi pa natanggal. Ayun. Ayos. Kaya, so sinort lang natin. Switch yung relay. Ayan. So, dalawang beses usually nagsuswitch ang relay nito. Isang switch ng relay, yan yung nakadetect ng communication signal. So, kapag nag-switch yung isang relay na nauna, yan yung palatandaan nyo or yan yung reference nyo na yung communication nyo at saka yung indoor unit nyo maayos. Kapag hindi nag-switch ang relay dito, and wala yung light indicator na kulay green nandito sa part na yan, ito yan so hindi ko lang maibaliktad. Yun, nag-switch na yung pangalawa. Tingnan nyo yan Andala, mamaya ko itutuloy yung sinasabi ko Papakita ko lang muna to. Ayan meron na siyang 320 and tumandar na yung compressor natin Wala palang pan. Ayan. So meron tayong nakukuha doon sa tester natin. Ito na yan, yung capacitor na yan. Ito yan Ito yan. Yan. So, may nakukuha na tayong supply dyan. Umandar na rin yung compressor. Nag-stop siya kasi hindi nakakabit yung ating fan motor. Papakita ko tayo. Tingnan nyo yung difference niya kapag tinanggal natin yung OLP. Ayan. Tinanggal ko yan. So, kahit isa lang ang tanggalin natin. Ito. Tingnan nyo. Antay lang natin mag-switch yung ng relay. Ayan. Etong supply dito, tingnan nyo, walang supply yan dito. Hindi yan magkakaroon ng supply dito. Ayan, nag-switch na yung unang relay Kung narinig nyo. Eto, ayan wala yung supply. Yung natira na yan is yan yung pondong supply lang na natira kanina. Ayan, natira nyo, pababa ng pababa yan. Pondong supply sa capacitor yan. Pero, hindi siya nagbabato ng supply papunta doon sa ating IPM. Ito yung IPM natin. Kaya baka mamaya nagto-troubleshoot kayo, hindi nyo napansin na ang problema nyo lang pala ay yung OLP. So, i-check nyo lang. Madali lang naman i-check ang OLP Hahanap lang ako ng sample ng OLP. Ayan. Kasama na pala ito. So, ito yung OLP na ginaganon ko. Baka minsan pressure switch ang ginagamit. Pero pagka ganito, OLP, punta lang kayo sa resistance. Usually, yan lang naman pag-check niya. Napakadali lang naman. Testerin nyo na lang. Yun Ayan. Ito usually nakakabit sa compressor. Kapag nag-overheat ang compressor, usually bibitaw yan. Kapag bumitaw yung OLP natin, yan yung magkakaroon ng cut-off. Kaya doon siya nakakonek Kapag ka-open ang OLP, wala kayong makukuhang supply dito. Yan. Wala kayong makukuhang supply dyan sa dalawang capacitor na yan. Kasi open ang OLP. Kapag yan yung protect niya para yung ating papunta doon sa IPM at saka papunta dito sa supply na to is naka-cut. Naka-open Kung nag-overheat ang compressor, yun yung protect, patay ang power supply na papunta sa IPM, naka-off din ang supply ng, naka-off din yung IPM natin. So, wala siyang ibabato dun sa compressor. Kapag ka lumamig na yung compressor nyo, yun yung mag-close na ulit, close open lang kung tawagin to switch. Kapag sobrang init, mag-o-open. Kapag ka normal na ang temp, dapat may resistance kayong makukuha dito. So, kapag may resistance na, okay na yan. Kung saan may lighter tayo, ayun. Subukan natin i-lighter. Yun. Susubukan ko lang kung mag-o-open. Yun. Open na to. Yan. Open yan. Yan. So, kapag mainit, ganyan yan. Open. Dito natin ilagay. Sa dulo. Hop. Yun. Meron na ulit siya.
kapag nag-overheat ang compressor, katulad niyan, yun, patay, namamatay siya. Tapos, kapag malamig na yung compressor, usan natin ang thinner para mabilis. Yun, buhay na ulit. So, yun yung trabaho ng ating OLP. Ayan. Okay? Ayan, okay na tayo dito. Yan. Ayun, kaya kapag ka nag-protect yan, katulad nito, kapag ka nag-protect, yung ating, mawawalan kayo ng supply dito. Ayan o, wala siyang supply. Kasi hindi ko ikinabit yung OLP natin. Ayan, okay, bunutin natin ha. Balikan ulit lang natin para mas madaling makuha. Ito yung connection ng OLP ha. So, ang gagawin ko, i-jumper ko lang muna ulit. Yan. Doon sa kabila, lalagyan ko na ulit ng jumper. So, pagpalagay yung OLP itong alligator clip ha. So, resistance lang naman yan eh. Yun. Okay. Okay na. Ayan. So, sinort ko na lang siya. Then, saksak natin. So, usually, ito yung pangkaraniwan lang na troubleshooting natin. Yung unang pitik ng relay, kapag pumitik yung unang relay, o nag-switch on yung relay, yun, katulad yan, kung narinig nyo. Or nakailaw na ng green na nagbi-blink dito, sa part na ito, dito, sa portion na yan. Dito. Yun, o. Ewan ko kung nakikita. Yan, yung green na yan. Kapag meron kayong ilaw niya, yun yung palatandaan nyo na yung indoor nyo is good. Nagko-communicate. Pero kung hindi yan umilaw, or hindi pumitik yung relay, ibig sabihin yan, malamang sira ang indoor unit nyo. Yun. Ayan. Ito. Magkakaroon na ng supply ito. Yan. So, meron na siyang 322 volts tayo na nakukuha. Ayan. So, pagka ganyan, meron ng supply, usually, aandar na ang compressor natin. So, nagkakaroon lang siya ng error kasi yung ating fan motor, hindi siya naka-connect. Ayan. Yan. So, yung unang pitik ng relay, yun yung communication natin from indoor to outdoor is nagko-communicate. So, yung susunod na maririnig yung pitik ng relay, yan yung supply papunta sa power supply ng IPM. Mitik na. Yun. Yan. So, antayin natin kung aandar ang compressor. Yan. Kapag yung pangalawang pitik ng relay, yan yung dapat aandar ang compressor. Pero, mapapaandar nyo ang compressor nito ng tuloy-tuloy kung unang-una dapat compatible yung compressor na gagamitin nyo. And, yung tawag dito, yung fan motor nyo nakakonect. Kasi, kapag ka DC ang fan motor, usually kapag ka nakatanggal yon, hindi rin nagtutuloy-tuloy umandar ang compressor. So, ito naman is for check-up lang. So, okay na tayo doon. Okay na tayo doon sa OLP. So, ang ginawa lang natin dito, para lang ma-determine natin kung mag-on ang board, so, i-jumper natin. So, ang susunod na gagawin na lang din dito, i-observe na lang, pero napaandar na natin kanina yung compressor. So, yun lang naman. Ang tatandaan nyo lang lagi, yung unang ilaw na green dito, kapag ka nag-switch ang unang relay at nag-blink yung ilaw, lumabas na yung green dito, ibig sabihin lang nun, yung indoor at saka outdoor is nag-communicate. Then, yung pangalawang pitik ng relay, yun yung dapat aandar ang fan at saka ang compressor sa outdoor. Ayan. So, okay na tayo. Ayos. Ayan. So, si Boss Lakay na ang magtutuloy ng ating ginagawang unit. Okay. Shoutout Boss Lakay. Ayun. Si Lakay Technician. So, siya na yung gumagawa ng mga board dito sa atin. Ayan. So, siya na magtutuloy ng ating chinek na Daikin dito na board. So, itinuro lang natin yung gamit ng OLP. Kapag wala yung OLP, baka magtaka kayo mamaya. Akala nyo nasa iba ang
Nasa ibang planeta na yung problema. Ibang planeta yan. So, ayan. So, namandar naman yung compressor. Napandar. Kaya lang, medyo minsan matagal mag-on yan kapag on in off tayo. So, kailangan i-reset. So, matagal siya. Minsan, hindi siya nag-on kaagad. So, papa-observe na rin lang natin. So, ngayon, namandar naman yung tawag dito. Mandar yung compressor. Dahil wala tayong nakakabit na pan. Kaya nagkakaroon ng cut-off. So, susubukan natin ipadala yung pan motor dito siguro sa customer para ma-obserbahan natin yung board niya. So, okay na tayo. Ayos. So, si Boss Lakay na ang magtutuloy nito. Ako nang bahala dito. Ayan. Okay. Sige. Si Lakay na. Lakay Technician. Yan. I-follow nyo yung kanyang FB page. Lakay Technician. Ayan. So, dito rin po sa amin yan. Lakay Technician. Dito rin sa amin po yan. Sa JDL Electronics Service Center. Ayos! Okay!